Ayaw kong mag-aaway kami. As I've said, kaya ako nag-reach out sa kanya, ako pa nag-sorry, dahil nga 24 lang kami senador dito, magkikita kami araw-araw, hindi maganda na merong bad blood between us, kaya nag-reach out ako. Ito po natin ang tunay na puso at kabaitan nga po ni Senator Bato de la Rosa, na kahit nakita po natin na ang nangyaring pag-walkout ni Senator Rapi Tulfo ay malinaw na isang pambabastos para sa komite at hindi magrespeto kay Senator Bato de la Rosa. Kahit pa sabihin natin na nagsisinungaling itong mga resource person, kahit pa talagang binigyan ng pagkakataon ni Senator Bato na marinig ang kanilang kwento, na nakita naman po natin na sobrang gigil na nga itong si Senator Tulfo at gusto niya na itong maipakontempt at maipakulong. Ngunit gusto pa rin talaga marinig ni Senator Bato ang kanilang panig, which is hindi nga nagustuhan ni Senator Tulfo, at sinabi pang mukhang binibaby umano itong mga pulis na sinungaling. Actually mga kababayan po natin, may ilang punto naman, may ilang pagdinig naman sa Senado na nagugustuhan po natin ang estilo ni Senator Rapi Tulfo na pagpapakita ng pagsisindak, pagiging matapang, para nga naman talaga lumabas ang tunay na katotohanan sa mga nangyaring pagdinig dito sa Senado. Pero sa pagkakataong ito, nakita po natin na mukhang pinakita lang ni Senator Tulfo na siya ay isang mahina at na kumbaga sumuko na siya sa pagkakataong ito at nag-walk out na nga. Hindi niya nakayanan yung pressure dahil sa pagsisinungaling ayon sa kanya itong mga resource person, na talagang napahiya siya kasi nag-uungay itong mga resource person, itong si Mr. Bernardo ng Police Pandi, na sabi niya papayag siya na magpapalay detector. So ang nangyari pala itinanggi din pala pagkatapos ng nakaraang Senate inquiry. Anyway mga kababayan po natin, napahanga po tayo ni Senator Bato dahil sa kanyang pagpakumbaba. Ika nga, 24 lang sila at kailangan silang magkaayos. Hindi maganda yung hindi tayo nagkakatinginan ng eye to eye. Ipiniliwanag anya ni Tulfo na nag-walkout ito dahil nagalit sa mga pulis na nagsisinungaling sa mga investigasyon. Nauna nang sinabi ni Tulfo na binibaby umano ang mga pulis kahit malinaw na nagsisinungaling sa pagdinig. Hindi po ako papayag na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paanong apihin ng mga abusadong pulis ang mamalit nating kababayan. Although hindi naman po lahat ng pulis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait. Barkada ko for so many years, just like you, Mr. Chair. Pero merong ilan tulad ng mga ito, ng mga bulok na itlog sa PNP, ang siya nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na na-built ng mga kasamahan ninyo for so many years pinaghirapan, nawa-wipe out sa isang iglap. Dahil ito ba ang grupong ito o yung grupong doon sa complaint natin? Pumayag sila, pareho. Nag-lie detector, umatas to, itong mga pulis na ito, nag-go ahead itong mga complainant, and they passed. Kaya nga, klaruhin natin na as far as this committee is concerned, and as far as public opinion is concerned, talo na kayo. Kayong mga pulis na umatras. Kahit na, yes, we understand that. It is your constitutional right na umayaw dyan sa lie detector test. So ito na nga po ang isa sa mga dahilan, mga kababayan po natin, ang pagtanggi nga nitong pulis na pinamunuan ni Police Major Bernardo, kung saan ay alam naman po natin na talagang nagsisinungaling ito. Kita naman sa kanilang estilo, sa kanilang paraan, at doon sa CCTV na pinakita ng mga unang pagdinig. At syempre, doon sa programa ni Senator Rapi Tulfo, ngunit nanindigan kasi ang mga pulis na ito sa kanilang pagsisinungaling. Karapatan nyo yan kung ayaw nyo. Pero we are talking here about public opinion. Talo na kayo. Pati sa committee na ito. Mas naniniwala ang committee dito sa proven true lie detector test na hindi nagsinungaling. Kasi pinag-usapan natin last hearing was your word against their word.
So, para to establish kung sino nagsasabi na totoo, sinachallenge namin kayo ng lie detector test. Ngayon, kumasa sila. Kumasa. Kayo, kumasa. But later on, umatras. Lagi natutulas, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession, because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, merong hawak sa So, warrant. saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your Dala po PD. ng warrant officer ko, Your Ha? Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo mag-reserve kung walang warrant? So, dala-dala yung warrant. Dala po namin, Oh, Your bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung Sandali. Mr. Bakit Chair. mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. So ito na nga po mga kababayan po natin, ang naging dahilan. So naipakita na po natin sa inyo yung dahilan ng pag-book out ni Senator Tolpo dahil talagang nanindigan sa kanilang kasinungalingan umano itong mga pulis pandi Bulacan na namugbog at pinakulong pa ang hindi naman totoong kriminal. Ganun man talaga. Magsiserve ka ng warrant. Alangan naman magsusurveillance na kayo uniforme. Bulabo. So, at syempre, itong Senator Bato, para sa kanya, parang na-insulto din ito sa ginawa ni Senator Tolpo. Kaya, sinabi niya rin talaga dito sa pagdinig ang kanyang nararamdaman. Tanggap-tanggap yan. Na binibibi ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibi ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Kaninong komite pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang pulis ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman wawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat walang hiyain? Ayan, may punto mga kababayan po natin itong si Senator Bato, kung talagang ang pulis ay gumagawa ng kabutihan, dapat naman talaga tulungan at iangat. Otherwise, itong mga pulis na, kriminal na, kultaper pa, nagtutulak pa ng droga, nagtatanim ebidensya, yan ang dapat turugin, ikulong at tanggalin sa serbisyo. Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. Kung wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP. Fair lang tayo. Yun lang sa akin. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito.
Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko, gaano kahirap maging pulis. Yan nga po at naglabas ng kanyang saloobin itong si Senator Bato de la Rosa bilang isang dating pulis at nasabi niya rin kung gaano kahirap po ang maging pulis. Siguro mga kababayan po natin at least ngayon nakapag-usap na silang dalawa. Sa mga susunod siguro na pagdinig at least hindi na mangyari yung ganito. Kasi para sa ating mga ordinaryong Pilipino na bubuto sa mga senador, congressman o sino mang halal na opisyal dyan sa ating gobyerno, parang ang ganitong klaseng pag-uugali na pinakita ng Senator Tulfo ay parang hindi rin maganda para sa atin. Kasi parang masyadong pikon, sumuko agad na dapat hinabaan niya pa ang kanyang PC. Dahil unang-una naka-live itong pagdinig na ito. Mga kababayan po natin at nakita po natin na nabastos itong si Senator Bato, hinabol pa ni Senator Robin Padilla at pakiusapan sana pero talagang matigas din ang puso nitong Senator Bato de la Rosa ni Senator Rapi Tulfo, which is ngayon ay nagiging sentro na naman ng mga comment at reaction sa social media at tila ba na marami sa ating mga kababayan ang nadismaya sa pinakitang ugali ni Senator Rapi Tulfo. Kayo po mga kababayan po natin, isa ba kayo sa nadismaya o tama lang ba ang ginawang pag-walkout ni Senator Rapi Tulfo? Comment na po para sa inyong sariling opinion sa loobin. Komento patungkol sa mga isyong kagaya nito. Maraming salamat po.